May dinidevelop ang China at tinatawag nilang mothership drone. Ang gagamitin daw nilang pang-atake sa Taiwan at maging sa Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Ano kaya itong weapon na to? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po yan, paki-like, share and subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang tinatawag na mothership drone ng China ay isang bagong uri ng unmanned aerial vehicle o kung tawagin ay UAV o drone na kaya magdala at magpanipad ng mas maliliit na drones habang nasa ere. Parang ina-o-nanay na barko ng mga drones kaya tinawag na mothership. Ano ito at paano ito gumagana? Ito ay malaking drone na may kakayahang maglabas ng maraming maliliit na drone habang lumilipad sa ere. Ang mga maliliit na drone ay ginagamit para sa surveillance o paniniktik, electronic warfare, at kahit sa pag-atake sa kalaban. Iniisip itong force multiplier, ibig sabihin isang drone lang pero maraming kaya nitong gawin sa tulong ng mga anak nitong drones na lalabas sa eroplano. Bakit ito managa sa military strategy ng China? Mas mahirap i-detect at labanan lalo na kung sabay-sabay na umatake ang malilit na drone. Pwedeng gamitin sa pagkagambala o komunikasyon system ng kalaban. Kaya nito magsagawa ng mga coordinated attack, surveillance o recon mission sa mga strategic area tulad ng West Philippine Sea at ng Taiwan Strait. Halimbawa ng mga gamit nito: spy mission, pagkuha ng impormasyon sa mga kalaban na hindi agad namamalayan; swarm attack, sabay-sabay na pag-atake gamit ang maraming drones para lituhin ang depensa ng kalaban; electronic warfare, pang-disrupt ng radar, signal o communication equipment ng ibang bansang kalaban. Bakit dapat natin itong bantayan? Una, ang technological advancement ito ay pwedeng makaapekto sa seguridad ng rehiyon, lalo na kung gagamitin sa mga issue ng territorial tulad ng West Philippine Sea. Sunod, China ay kilala sa paggamit ng drone sa intelligence gathering sa mga lugar na may tensyon. Posible ang mga mothership drone ay isa sa mga gagamitin ng China kung magkakaroon ng military conflict laban sa Taiwan maging sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar gaya ng Taiwan Strait at West Philippine Sea. Bakit ito malaking banta? Una, ito ay isang low-cost pero deadly. Ang mga drone ay mas mura kaysa sa fighter jets o missile pero kaya magdala ng armas at magsagawa ng paniniktik at pag-atake. Sumunod, kapag may sabay-sabay silang umatake o yung tinatawag na drone swarm, mahirap silang pigilan o patumbahin ang traditional defense system ng Pilipinas. Sumunod, espesyal na paniniktik o pang-istorbo sa mga komunikasyon. Ang mothership drone ay kaya maglabas ng maraming mini drones na maaaring kunin ang impormasyon mula sa military camp, radar o ship. Gumamit ng mga jamming technology para sirain ang radio, internet o signal na kalaban. Manawak ang saklaw nito. Ang mga mothership drone ay kaya mag-operate sa mga malalayong lugar, kaya't pwedeng gamitin sa Taiwan bilang pang-una atake o yung tinatawag na first defense or first offense attack. Sa West Philippine Sea naman, para maniktik o takutin ang mga barko ng Pilipinas sa mga isla na inaangkin ng China tulad ng Spratly, Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Anong dapat ikabahala ng Pilipinas? Limitado ang drone defense capability ng ating bansa.
Ang mga radar at anti-air system ng Pilipinas ay hindi pa kayang sumabay sa drone swarm attack. Maaring gamitin ang mga mothership drone para sa gray zone tactic, hindi direct attack pero pananakot o panghihimasok sa teritoryo natin. Ano naman ang mga dapat gawin natin? Una, i-upgrade ang defense system lalo na sa mga anti-drone technology. Pangalawa, makipag-alyansa sa mga bansang may advanced defense tulad ng US, Japan at Australia. Pangatlo, palakasin ang cyber defense at communication system para hindi madaling ma-jam o ma-hack ang ating mga radar communicator. At ang panguli, i-monitor ang galaw ng drone sa West Philippine Sea gamit ang mga satellite or radar.